Sa paghaharap ng Creamline Cool Smashers at Choco Mucho Flying Titans, ito ang isa sa mga pinaka-aabangan na laban sa 2nd PVL All-Filipino Conference 2023. Ang dalawang matagumpay na kupunan ay magtutuos para maitala ang unang panalo sa conference na ito. Ito ay isang laro kung saan tiyak na puno ng kakaibang husay at intensidad. Halina't ating balikan ang mga pangyayari sa bawat set. Sa simula ng set 1, makikita natin ang maayos na pag-ikot ng oras sa mga manlalaro ng Creamline Cool Smashers. Kaagad na nagpalitan ng malalakas na spikes sina Cici Rondina at Gemma Galanza. Nagpapakita ng kanilang kahusayang teknikal sa pag-atake. Si Bernadette Pons, isa sa mga kinikilalang leader ng kupunan, ay naging isa sa mga game changer sa laro ng Creamline. Kasama niya nagbibigay aliw sa mga manonood, abala rin siyang nagpupuntos, patunay ng kanyang versatility sa larangan ng volleyball. Ang bawat palo niya ay puno ng pagnanasa na may panalo ang laban. Hindi rin napapahuli si Michelle Gumabaw na may kakaibang epekto sa kupunan. Ang mga spikes ni Gumabaw ay laban sa malalakas na depensa ng kalabang kupunan, kaya't naging mahalagang bahagi siya ng opensa ng Creamline. Sa likod ng mga magiting na spikers ay nagpakitang gilas si Kyle Negrito sa pag-distribute ng bola. Matagumpay niyang naibigay ang bola sa tamang oras at lugar para sa mga palo ng kanyang mga kakampi. Nakamit ng Creamline Cool Smashers ang set 1 sa may score na 25-18. Sa pangalawang set ng laro, patuloy na nagreyna ang Creamline Cool Smashers. Itinakda nila ang punto sa 25-16, nagpapakita ng kanilang patuloy na dominasyon sa laro. Sa yugtong ito, sina Bernadette Pons at Gemma Galanza ang nagdala ng malakas na presensya sa larangan. Sila ang mga bida na nagtaguyod ng kupunan sa pamamagitan ng kanilang mga palo at tiklong puntos. Ang kanilang husay sa opensa ay nagdala ng patuloy na puntos para sa Creamline. Ang kupunan ay nagpakita rin ng magandang koordinasyon sa depensa na nagpabawas sa kakayahan ng Choco Mucho Flying Titans na makakuha ng puntos. Ang masusing pagsasagutan ng mga manlalaro ay nagdala ng tiwala sa kanilang mga kasamahan. Sa pangalawang set, pinatunayan ng Creamline ang kanilang kakayahan at kahandaan para sa laban. Nanguna sila sa lahat ng aspeto ng laro at ito ay naging daan para magtagumpay sa set na ito. Sa set 3, nagpatuloy ang intensidad ng laban sa pagitan ng Creamline Cool Smashers at Choco Mucho Flying Titans. Ngunit sa yugtong ito, nagpakita ang Choco Mucho ng kanilang kakayahan at determinasyon na makabawi. Habang patuloy na nangunguna si Bernadette Pons at Gemma Galanza para sa Creamline, nagpamalas ng tapang sina Kathleen Veray at Maddie Madayag para sa Choco Mucho. Sa mga makabagong galaw at maaksyon na palitan ng puntos, lalong nagiging mas makulay at masigla ang laban. Nagising ang Creamline Cool Smashers matapos silang maisahan ng Choco Mucho sa set 3. Agad na nagkaroon ng 4-0 run ang Creamline, kaya naman maagang nahirapan ang kupunan ni Cici Rondina. Nagpatuloy na ang surge ng Creamline at hindi na hinayaang maulit muli ang nangyaring di kaaya-aya sa set 3. Tinapos ng Creamline ang laro sa loob lamang ng 4 sets match. Malaking kawalan si Gia de Guzman sa team, subalit talaga namang pinatunayan ni Kyle Negrito walang dapat na ikabahala ang CCS fans dahil kaya niyang pangunahan ang team gamit ang kanyang even ball distribution. Malaking bagay ang smart plays ni Bernadette Pons sa larong ito na talaga namang nagbigay sigla at excitement sa fans ng Creamline Cool Smashers.